Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Siya matamis, wala na presensya. Iyong pinadama sa amin sa araw nito. Salamat, Panginoon, sa paglangis niyo sa mga pag-awitan, sa mga patotoo, sa mga awitin ng adults choir, children's choir, youth choir, higit sa lahat. Sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, hindi lang isan. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak matatapat. Sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus ko magpala sa gana, kailan ko magagawa. Pumasalamat ko sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless thy children once again, Lord, through your word. Dahil sinasaway lahat ng kaaway. I bind up Satan in the name of Jesus. Di mo sa pilipandasan ng pusang Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. There is no name given among men whereby we must be saved, but in the name of our Lord Jesus Christ. I'd like to give double honor, respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time prophet, our loving God. We always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. Nabati ko rin po isa sa mga apo natin mga pastor, beloved Paul Almeida, his beloved wife, beloved Sharon, beloved in-laws natin, beloved Mr. Paul, beloved Mama Esther and company. Mga kasama po, magandang hapon po sa inyo. Nabati ko rin lahat, ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat na mahal. Magandang hapon po rin natin mga Pinoon. Kindly read the book of 1 John chapter 2, verse 18. Amen. Ito po ang sinasabi sa uklat ng unang Juan. Kabanatang 2 at ang talata ay 18. Amen. Mumunting mga anak, ito ang huling oras at gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. Amen. Purihin natin, mga Pinoon. Many are called, but few are chosen. Yan po ang ating topic sa araw nito. Maraming tinawag, ngunit konti ang pinili. Sa malinaw sa mansulatan, lagi binabanggit ating mga pastor noong araw pa. Strive to enter in the narrow gate. Amen? Magsumikap na pumasok sa makipot na daan. Dahil kakunti lamang ang pinili. Kaya sabi ni Apostle Peter, make your election sure. Yung pagkapili mo, siguraduhin mo. Because it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Nakakatakot. Isang bagay na mahulog sa kamay ng Diyos. Hindi basta-basta yung kaligtasan, minamahal. Kasi sabi ni Biblia, work out your salvation with fear and trembling. Pagtrabaho na may takot at panginginig. Because Satan comes to kill, to steal, and to destroy. Gusto talaga wasakin ng Diablo ang mga anak ng Diyos. Kaya, hawakan natin ating kaligtasan. Nandito ka na sa tamang iglesia. Pero hindi na natapos siya, minamahal. You have to work out your salvation. Pagtrabaho mo ang kaligtasan mo para masigurado mo ang kaligtasan at buhay
na wala hanggan. Amen? We are already in the last days. Ang sinabi ng Biblia, last hour. Alam mo, mamaya babasa natin, panahon ni Noah, kaunti lang naniwala. So, sabi ng banal na sulatan, gano'n na gano'n din daw sa pagbabalik muli ng ating mahal na Panginoon. Many don't believe that Jesus is coming very, very soon. Kaya nga meron tayong guide, ang banal na kasulatan. Hindi isa naramdaman, hindi isa nakikita dito sa mundo ang ating paglilingkod. Kundi ayon sa salita ng Diyos. Lahat ng bagay dito mawawala, lilipas. Ngunit ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailan pa man. Ayan ang sinabi binasa natin dyan. Mamunting mga anak, ito ang huling oras. Huling oras ang sinutukoy. At gaya lang inyong narinig na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Naglipa na ang Antikristo, nagkalat. Hindi lingid sa inyong alaman yan. Alam na alam ninyo yan. Mga elite people, ayan, they are all Satanists. Satanists sila. They don't believe in God. Napakayayaman nila, minamahal. Bakit? Pinagbili nila ang kanilang kaluluwa sa diablo. Napakadaming Antichrist. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Kaya nga, nalalaman natin na ito na ang huling oras. One of the signs that we are already in the last hour. Hindi na po last day sa pinag-uusapan. Last hour. Isa sa mga laptandaan na sa huling oras ka na, ibig sabihin, talagang babalik na ang mahal na Panginoon. Isa sa palatandaan na sa huling oras na tayo, maraming Antikristo. Amen? Na-mention kanina sa pagbibigay yung one world government. So I am reminded, kasi andyan naman sa mga balita, nagkalat, wala nang tago-tago, hinahayag na nga nila kung sino sila. Amen? Wala nang tago, hinahayag na. Pero marami pa rin nagbubulag-bulagan. Pero pinagpala ka dito, alam mo ang katotohanan. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Yan ang mapapalaya sa atin sa makasalanang sanlibutan, ang katotohanan. One of the weapons of the armory of a Christians is truth. Isa sa mga sandata ng mga Kristiyano ay katotohanan. Dapat alam mo ang katotohanan. And our minds were open through the preaching of the man of God in the last days, ating mahal na pastor. Nabuksan ang ating puso't kisipan na mahal sa Ebanghelyo. The gospel is the power of God unto salvation. Totoong Ebanghelyo, may kasamang kapangyarihan, hindi salita. Anybody can talk, anybody can preach. Pero ang totoong Ebanghelyo, may kasamang kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Napakaraming mega churches all over the world. Napakadaming magagaling na mga ngaral. But, kung makipakinggan mo sila, their preaching are fake. Ang kanilang pangangaral ay peke. Hindi nila pinamumuhay. Puro salita. Sa Biblia, ang Kristo nung nangaral, nagulat ang mga Pariseo. The Pharisees or Astonists. Nangaral at mahal ng Panginoon. Sabi na, ibang klase mga ngaral ito, with power and authority.
Ang nangaral natin mga pilon, with authority and power, He can command the devil to cast, to go away. Kaya niya utusan mga demonyo. Bakit ganun siya mangaral? He preaches with power, authority. Bakit ganun siya mangaral? Kasi pinamamuhay niya yung kanyang sinasabi. Palapakan natin, malapay, no? Many mega churches over the world. Pinagpala ka, nandito ka sa malaking iglesia na totoo ang pinapangaral. Pinamamuhay. Amen? Dito pinamamuhay yung pinapangaral. Pinakita natin mga pastor. Maraming mga mega churches all over the world. Ang lalaking iglesia, mayayaman sila. Billions of dollars ang pumasok sa iglesia nila. But their preaching are fake. And their Lord is money. Ang kanilang Panginoon sa lapit. Their preaching are fake. Pinagpala ka dito kahit simple lang. Basta totoo. May kapangyarihan para magpapala ang tao na buhay na wala ka. Salvation is the greatest matter of importance. Hindi kaya bayaran kita ng bilyon ng dollar ang kaligtasan mo. Kaya pagtrabaho mo, magpatuloy ka. Huwag mo tingnan mga pagsubok. Dahil ang dulo ng mga kahirapan dito, buhay sa langit at walang hanggan na kaligayahan. No doubt about it. We are already in the last hour. Kapag mayroong mga pagsubok sa atin, tuloy lang, inamahal. Dahil yung mga, minsan pumapasok yung mga trials sa atin, financial problems, physical, even yung iba, nawawala na, nauna sa atin, mga loved ones natin. But nothing to worry about. Lahat na namatay kay Kristo ay muling bubuhayin. Wala ka dapat ikalungkot, inamahal. Ang nakakatakot, yung namatay ang isang tao, hindi naniwala sa Banghelyo, hindi nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Yung nakakatakot yan. But if you are baptized in the name of Jesus Christ, if you die, just seconds, you will open your eyes in the presence of God. 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 up to 14, kindly read. Unang Tesalonica 4:13 at 14. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagat kung tayo'y nagsisampalataya si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Amen. Ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog. Sa Biblia kasi, yung ginagamit sa nangamatay, natutulog. Ang tutukoy ni Pablo nangatulog, yung mga Kristiyanong namatay. Ang ginagamit lang doon, natutulog. Kasi nga, muling gigisingin, muling bubuhayin. Amen? Upang kayo'y huwag mga lumbay. Mga ating mga loved ones, nauna na sa atin, sabi, huwag daw kayo mga lumbay. Nagaya ng iba na walang pag-asa. Basta nandito ka sa tunay na gawain, pag namatay ka, malaking tagumpay. Dahil may pag-asa ka sa buhay na ulagaan. Sigurado yan, 100%. 14. Sapagkat kung tayo'y nagsisampalatayang si Jesus ay namatay at buhay na mag-uli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Yung nangatulog, inamatay ka na Kristiyano ka, nabautismuhan ka sa pangalan ni Jesus, pagbalik malapit nun, mauna ka pa nga sa salubong sa Kanya, yung namatay. Amen? 15, ano sabi yan? Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon, na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Ayan. Tayo na nabuhay, nangatitira. Nangatitira ang naglilingkod kasi in the last days, many will turn back from the truth. Kaya sinasabi ni Pablo, nangabubuhay pa tayo at nangatitira ang naglilingkod.
Kasi sa huling panahon, maraming pagsubok, maraming tatalikod daw, sabi ng Biblia. Pero yung natitira, pinagpala ka. Katulad ninyo, nakatitira kayo, kahit marami ng kaguluhan sa mundo. Nakatitira, nagpapatuloy tayo, naglilingkod. Pagbalik mo na Panginoon, kasama tayo sa pagdagit ng mga banal. Ayun, nakatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon. Malinaw sa masulat, hindi na pinilabasa lahat. Marami raw manlalamig sa huling mga panahon. Maraming tatalikod sa pananampalataya. Kasi sobrang kahirapan one world government niya Sabi nga yung leader ng World Economic Forum, you own nothing, but you will be happy. You own nothing. Wala ka na raw pag-aari, pero maligaya ka. Tinding pandaraya, no? Paano? Kakamkamin nila na kayamanan ng mga tao sa mundo. Kakamkamin nila lahat. They will control the economy of the world. Hindi ako may sabi niyan. Yan sa mga balita. Ayan, hindi na nga tinatago Pero mo, you own nothing, but you will be happy. Kahit sasakyan, wala ka ng pag-aari. Kukunin lahat nila ng government. Ayudahan na lang. Istorya dyan, ayudahan na. Yan ang mga meeting Ayudahan na lang nila. Ayudahan na lang ang mga tao sa buong mundo. Bibigyan ka na nila, supply. Ka raw happy, kasi wala ka ng trabaho Right? Pero wala ka ng pag-aari. Wala ka namang problema dahil you are supplied with everything you need. Bibigyan ka lahat. Ayudahan lahat. Pero bago ka bigyan, titingnan mo na, meron ka na bang tanda? Ayan. Did you receive the mark of the Antichrist? Bago ka bigyan. Pero pag wala ka, magugutom ka. Pero sa Banal na Sulatan, bago lumala yan, sabi natin ng pastor, pwede pa tayong pumasok dito sa kahirapan. Pwede pa tayong pumasok. Pero bago lumala yan, kasi kung ang mga Antikristo advance mag-isip, mas advance ang Diyos. Malapayan natin, malapayan natin. Amen? Mas advance sa mag-isip. Alam niya, kung ang mga Kristiyano talagang sobra na, hindi na makakayanan nila yung kahirapan nito, then the church will be raptured. Doon lang panahon na pagdaget. Amen? Kaya nandito na lahat. Ay sabi dyan, bakit ito, ayon, yung mga natira, naglilingkod. Natira. Kasi many will depart from the faith in the last days. Yun ang sabi naman ng sulatan Pero natira, nagpatuloy, talagang nanindigan, kasi lahat pipilitin. Everyone will be forced to receive the mark of the Antichrist. Lahat pipilitin. Minamahal. Pero yung nanindigan, hindi ka pabayaan ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear in the Word of God. Diba? Shadrach, Meshach, Abednego, tatlong anak ng Diyos sa Biblia, sa Book of Daniel. Hawakan nyo yan. Yan ang salita ng Diyos. Sandata natin yan. Minamahal. Tatlong mga Hebreo, bilanggo, captive sa kaharian ni King Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar is the symbol of the Antichrist in our time. Gumawa ng Diyos-Diyosan si Hari Nebuchadnezzar. Ginto na Diyos-Diyosan, napakalaki. At lahat ng kanyang kaharian inutusan. Pagtunog ng mga musiko, lahat luluhod. Ang hindi luluhod, itatapon sa hurnuhan na napakainit. You know the story. Lahat ng mga tao sa buong kaharian ni King Nebuchadnezzar lumuhod. It was commanded everyone to bow down at the image that King Nebuchadnezzar had set up the moment the music is played. Yan ang sinabi.
Nung pinatugtog ang mga musika, lahat ng tao lumuhod. Pero may natira 3, Shadrach, Meshach, Abednego, hindi lumuhod. Hallelujah! Praise the Lord! Very clear. In the end time, many will follow the Antichrist. Marami ang susunod, pero kakaunti manindigan. Pinagpala ka! Nandito ka sa tulay na gawain na nindigan sa katotohanan. Sabi ng Biblia, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kita mo na pastor, walang takot. Hala, sala! Kamatayan! Hindi inatrasan. Bakit? Pag nanindigan ka sa katotohanan, God is your protector. Hindi ka babayaan ng malapit noon. Jesus is greater than Satan. Hallelujah! Praise the Lord! Kanak ng Diyos, ang gagawin mo sa huling panahon, magpakabanal ka. Mumay ka na matuwid. Lumayo ka sa kasalanan. Yan ang kasalanan, iyan ang magpapalamig sa iyong pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sabi ng mga tao, mahal na Hari, hindi ka ginalang ng 3 Hebreo. Sila hindi lumuhod sa Diyos-Diyosan ay yung itinayo. Hinuli agad yung 3. Hinuli. The same is true in our time. Ang hindi tatanggap ng tatak ng Diablo sa panahon natin, puhulihin. Nandyan na lahat ang mga batas, nakaredy lahat all over the world. For your information na mahal, lahat po ng mga batas, nandyan na. Lahat ng mga bansa, iba-iba lang yung mukha ng batas, but the principle is the same. The system is the same. Para pilitin ang tao, lumuhod sa Diablo. Ganon din sa panahon ng Nebuchadnezzar. 3 lang, hindi lumuhod. What does it mean? What does it bring in our time today? 3 lang ang ibig sabihin, kakaunti lang maninindigan. So this is a solemn warning to everyone. Pag nandito na, at nandito na talaga, warning sa'yo, manindigan ka. Huwag may pagpalit ang katotohanan at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag mapagpalit sa mga bagay na pansamantala dito sa mundo. Because the world will pass away and the last thereof. But he who does the will of God will abide forever. Lahat ng mga nakikita mo, lilipas lahat yan. Ngunit yung mga sumunod sa kalooban ng Diyos, naglingkod, sumunod sa kanyang katuwiran, mananatili sila magpakailan pa man. Palakpakan natin, malapayroon. Amen. Hinole, yung 3 na hindi lumuhod sa Diyos-Diyosan ni Haring Nebuchadnezzar, iginapos at tinawag yung pinakamakisig na sundalo. Mga 2 soldiers, pinaka-valiant soldier ang nagdala sa kanila para itapon sa napakainit na apoy. Grabe ang galit ni King Nebuchadnezzar. Umuusok ang ilong ni King Nebuchadnezzar at tenga sa sobrang galit. Bakit hindi sumunod yung 3? The same is true in our time. The Antichrist will get angry. Lahat gagawin para lahat ay sumunod. Pag nanindigan ka, magagalit sa sayo. Lahat gagawin niya to destroy you. But do not be afraid. Your God is God. Jesus is alive. Hallelujah! Praise God! Tinapon. Yung sundalo na nagtapon, nauna pang namatay sa sobrang init. Pero yung 3, nung lumalakad sa gitna ng mainit na hurnuhan, sa gitna ng apoy. Sabi ni King Nebuchadnezzar, di ba 3 lang yung tinapon natin? Bakit 4 sila? Isa kasama nila, nakaputi. Sino yun? Ang ating Panginoon. Kasama. Kung nanindigan ka sa kaligtasan mo, sa katotohanan mo, pinaglaban mo ang kaligtasan mo, hindi ka babayaan. You will be protected by the power of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise the Lord!
The book of Daniel, chapter 12, verse 10. Can I read? Dito po sa aklat ng Daniel 12, Gis, marami ang magpapakalinis, magpapakaputi, magpapakadalisay, ngunit ang masasama ay gagawa ng may kasamaan, at walang masasamba na makakaunawa, ngunit silang mga pantas ay makakaunawa. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi. Kung basahin mo lahat yan, the whole chapter, walang ibang tinutukoy kundi yung huling panahon na tinatawag na the greatest tribulation, yung matinding kapigatian. The Antichrist will be reigning at that time. Nagsisimula na nga eh. Nandito lang, naghahari na nga sila eh. Unti-unti eh. Yan ang tinutukoy yan kung basahin mo lahat yan. Yung paghahari ng Antikristo. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Yung mga matuwid, lalo mapapakatuwid yan. Pag nakita na nila na nandito na sa huling panahon. Amen? Ngunit ang masama ay gagawa na may kasamaan. Yung mga masama, laging lalo mapakasama yan. Di ba? Yung mga tauhan nila, yung mga sumusunod sa kanila, mga Antikristo, lalo mapakasama. Pinapatay yung mga tao. Ano-anong pinagagawa? To destroy the lives of many. Hayagan, walang tinatago. Hindi sila nagtatago ng kanilang ginagawa. Kaya dapat mga anak ng Diyos, huwag mo rin itago ang Ebanghelyo. Huwag mo itago ang kanilang gawa. Expose them. Para malalaman ng mga pinili. Para malaman ng mga tao ang gawa ng kadiliman. Sabi ng Biblia, do not hide the work of darkness, but expose them. Para yung mga pinili, mamumulat at maligtas at magmamana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Marami pa padalisay, ngunit ang masama ay gagawa ng may kasamaan at wala sa masasama ang makakaunawa. The people who live in wickedness and in sin will never understand the mystery of the Word of God, the mystery of the rapture, the mystery of the second coming, the mystery of the Antichrist. Those who walk in wickedness will never understand, but the righteous will understand. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ayan o. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. The wise. Sino ang wise na tinutukoy? Yung mga matuwid. Yung patuloy sa Biblia. Hindi po na matalino sa libutan tinutukoy. Mga wise, katulad ninyo. Nandito kayo. Kahit may trials, kahit may pagsubok, hindi kayo umuatras, tuloy kayo sa paglilingkod, yan tawag dyan, wise. Ipapaunawa sa iyo ng Diyos ang kanyang mga ginagawa at maunawaan mo lahat ng nangyayari sa mundo. Kaya, hindi ka maiwan. Handa ka sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Amen? Testimony kanina, beloved Brother Peter Paul, Aberka, narinig nyo, minamahal? During lockdown, 4 na checkpoint ang dadaanan nila. From sa Pangpalay to Baliwag, Bulacan. 4 na checkpoint. Ako, harang ako dyan eh. Diyan lang sa malapit dito. Malapit ako, hinaharang pa ako. Sir, saan kayo? O dyan, sa Jesus Market. Saan kayo galing? Ako di ba ako sinungaling? Galing ako sa Quezon City. Lockdown eh. Naku sir, ang daming ano doon. Ang daming hawaan doon. Isip-isip ko, ano kayang hawaan pinagsasabi nito? Ang dami kong kausap doon, wala na ako, di mo ako nahawa eh. Pero of course, you have to obey the authorities. Diyan lang ako sir, diyan lang. Hindi, sorry sir, pasensya talaga. Hindi kayo makakadaan. Hindi kayo, dito lang kayo. Diyan sa kabila na ako lang, dito lang oh. O, di umatras ako, umikot ako, nakatingin ako dito, hindi na alam, may daanan dito sa likod. Palapagan natin. Ganun sige, thank you. Ikot ako, harurot ako doon. Di alam, may daanan dito sa may mga palayan, sa Navarro Street. Walang bantay. Pero kung may bantay doon, maghimala ang ating mahal na Panginoon. Makakadaan tayo. Amen ba? Beloved Brother Peter Paul, testify kanina, 4 na checkpoint. Lahat pinapahinto, pero anak ng Diyos. Sige, tuloy kayo.
patungo sa gawain ng ating malapayro. Ang daming himala, minamahal, during the lockdown, mga huling nakaraan mga taon, minamahal. Ang kapatid natin naharang, from Pampanga, punta sila rito, ang daming checkpoint. Nakasarado yung van nila. Buksan, pakibuksan, sabi ng mga nagbabantay sa checkpoint, pakibuksan, sisilipin namin. Yung kapatid natin sinilip, adult square member, nakaputi, biglang tumayo. Sir, sabi niya, doktora, sige, tuloy kayo. Wala pa natin, napagkamalan, doktora. Siyempre, pag doktora ka, ano ka ang tawag doon? Frontliner ka, pag doktor ka, nurse ka, tumayo, ang ginawa naman ng himala, yung pangalan nakasulat, ginawang doktor. May nakasulat dito nakasulat dito, adult choir member. Ang ginawa ng himala, doktor. Bakit nasabi kong doktor? Yung sundalo nagsabi, doktora, tuloy! Sumaludo pa. Yan ang Diyos. Basta patungo sa gawain, mahal, totoo kang gusto maglingkod, God will make a way for you. Hallelujah! Praise the Lord. Wala ka tayong kalugi-lugi, minamahal. Pagsubok sa mundo, pagsubok lang yan. Pero pagdating ng araw, ikaw ang tunay na nagtagumpay. Nagpatuloy ka. He who endures unto the end, the same shall be saved. Ang magpapatuloy lamang. Kaya higpitan ang mundo para pigilin ng mga tao. Pero magpapatuloy at manindigan, hindi ka pabayaan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ayan maraming magpapakalinis at magpapakaputi. Sabi dyan, maraming magpapakalinis dahil yung panahon na yan ay time of trials. Alam niyo, trials, ang pagsubok, hindi masama yan. Yan ay sa paningin ng Diyos, yan ang makapagpapaputi sa atin. Amen? Yan ang magpapalinis sa atin, yung mga trials. Yung nasasaktan ka, iba, ayaw tumanggap ng nasaktan, ayaw nila masaktan. Hindi mo alam, pag nasaktan ka, yan ang magpapaputi sa'yo. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi pwede wala kang cross, sabi ng Biblia. Sabi ng mga pilon, kung nais ang sino man sumunod sa akin, ay pasanin ang kayang krus araw-araw at sumunod sa akin. Iba ayaw na masaktan, ayaw na magkaroon ng problema. Hindi ka magiging dalisay without the trials and sufferings. Yung tribulation, yan pinintulot, pwede naman di tuloy yan, kaya naman kontrolin ng malapin yun Yung kahirapan, pwede naman hindi mangyari yan Kahirapan na hindi pa nangyari sa mundo, sobrang kahirapan. Kaya ng malapin hindi tuloy yan. Pero bakit na pinintulot, nakasulat sa mga sulatan? Para instrumento, para maging malinis, maging karapat-dapat ang mga anak ng Diyos. Pumasok sa banal na dako sa piling niya. Hindi raw ang mga pantas lang makakaunawa. Sino mga pantas? Kayo. Tayo na tinuruan ng man of God at pala pastor. Paano maglingkod sa malapit? May pagsubok, wala. May nakakatiso daw, wala. Nasasaktan o hindi. Pareho lang. Tuloy ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hebrews chapter 11 verse 7. Hebreo 11:7. Sa pananampalataya ni Noe, ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan, na sa pamagitan nito, ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran na ayon sa pananampalataya. Sa pananampalataya si Noe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na takot ay naghanda ng isang daong sa kaliligtas ng kanyang sangbahayan na sa pamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Ulit-ulit natin narinig ang pagbalik naman ng Panginoong Hesus sa ating panahon katulad ng panahon ni Noe. Pareho ang sitwasyon. Pareho din ang attitude ng mga tao. Ha?
Ngunit si Noe, noong nangusap ang Diyos, kaagad siya ay nakinig at tumalima. Kaya siya naghanda ng arko para iligtas ang kayang sambahayan. Ganun din sa atin. Ang arko sa ating kapanahunan, walang iba kundi ang iglesia. Dalhin mo dito ang sambayan mo para maligtas sa darating na mga kapighatian sa mundo. The greatest tribulation na mangyayari. Ayan, nagpirmahan na eh. Daniel chapter 9, verse 27, mamaya kung may time, basahin natin. Daniel 9:27, pag nagpirma na daw yung covenant, yung Antichrist, nagpirma ng kapayapaan sa Israel. Nagigiran na ngayon sa Israel. Israel and Palestine ay kasalukuyan nagigera. Thousands upon thousands are already dead. Then, pag nagpirmahan na ng covenant of peace, ang Israel, peace treaty, Israel and the surrounding Arab and Muslim nations, pag nagpirmahan na yan, that is the beginning of the 7 years tribulation na kahirapan na hindi pa nangyayari sa mundo. Prophesied thousands of years ago. At nandito nangyari. Can you read? Daniel chapter 9, verse 27. Daniel 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas, at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Amen. At patitibayin niya ang tipan ng kapayapaan. Ayan, ito ko ibigay. Patitibayin nilo ni peace, ni Antichrist. Hindi natin in-expound na masyado kasi mahaba masyado yan. Sinusorkat na lamang natin. At pagtitibayin niya ang tipan ng kapayapaan. Ayan na. Magkaroon ng peace treaty, may pirmahan yan. Sa maraming bansa, kung basahin mo lahat yan sa another mga books sa Biblia, maraming mga Muslim country nakapaikot sa Israel. Kasi bandang huling panahon talaga minamahal, ang target talaga ng Antichrist para durugin ng Israel. Yun talaga ang pinaka-target kasi chosen people of God. Dudurugin talaga sila, gigirahin sila. Maraming bansa, millions upon millions of armies lulusob sa Israel to destroy Israel. Pero buhay ang Diyos ng Israel. Hindi pa babayaan. Ganon din sa atin. Buhay ang Diyos natin. Hindi pa babayaan ang iglesia ng ating mahal na Panginoon. Pagtitibayin niya ang tipan sa marami. Sila mahal. And He shall confirm the covenant of peace with many nations for 1 week. Sa Biblia kasi shortcut eh. Shortcut. Pagtitibayin niya ang tipan ng kapayapaan sa maraming bansa sa loob ng 1 linggo. 1 linggo kasi ay 7 days. Pero sa prophecy kasi, yung days, ang tinutukoy po ay years. Sa prophecy, in the prophetic timetable, days are considered as years. Ang tinutukoy dyan yung last 7 years na kahirapan bago ang Pilipinong bababa sa lupa. Bago sa maghari sa lupa. Meron 7 taong kahirapan paglilinis sa mga tao. Sa mga naglilingkod. Na maiiwan. Pero bago lumala yung kahirapan na yan, yung mga dumaan na sa kahirapan, tayo, marami na pagsubok dinanan, hindi na dadaan doon. Didiretso na dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Ganun, yun po sa kasulat sa Biblia. Hindi natin binabasa lahat dahil sobrang haba. Pagtitibayin niya ang tipan sa maraming bansa sa loob ng 7 taon. Yan po. Peace treaty. Nagpirmahan na ba ng peace treaty? Nagpirmahan na. Hindi lang alam na marami. Nagpirma ng peace treaty. Ang peace treaty na yan, to protect Israel. Kunwari lang yon, peace treaty. Daya lang yon. Pero
para protektahan kunwari. Pero bandang kalagitnaan, sisirain ng Antikristo ang kanyang covenant, ang kanyang kasunduan na kapayapaan, sisirain niya. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. At sa pagpak ng mga kasuklang-suklam ay paro ng isang maninira. Walang ibang paninira. Walang ibang maninira. Tinutukoy dyan is the Antichrist and his army. Lulutsubin ng Israel. At hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. After 3.5 years, the Great Tribulation, kasi magkakagulo dito, gigera dito, Third World War. Pagbalik pa na Pinoon, sabi doon, mabuhos ang puot, magagalit ang Diyos, o wakasan ang Antikristo. The Lord Jesus will destroy all the Antichrist, and He will reign on earth in the millennium during the 1,000 years. Maghahari na siya. Paradise will be restored. Yung paraiso muling ibabalik. Yung panahon ni Adan sa kay Eva, muling ibabalik. Kailan yan? After ng tribulation. Katapos ang pagsubok, ibabalik ang paraisong nawala. Malapakan natin, malapakan natin, amen? Yan po ang sequence sa banal na kasulatan. Pero, bago mangyari yan, kailangan ang iglesia matapat, malinis, para hindi ka dumaan doon sa kahirapan. Dahil sa Biblia, lahat ng walang tatak ng hayop, pupugutan ng ulo. You cannot buy or sell anymore. You cannot travel anymore unless you have the mark of the beast. Kaya sabi ni All Economic Forum Chief, you own nothing, but you will be happy. Kasi nga, malaya ka nga eh. If you have the mark of the Antichrist, you can go anywhere. Walang lockdown sa'yo. Walang bawal-bawal. Malaya ka. Pero, ang kaluluwa mo, papunta na doon. Pero di bali, hindi ka malaya. Basta sigurado ka sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Pastor! Kaya be wise. Inamahal. Do not love the world nor the things of the world. Yan ang mapapahamak sa mga tao. Why so many people being deceived by the Antichrist? Because they love the present ever world. Tanda natin, ang mundo ginagalawan natin ay napakasama, kontrolado ng diablo. Can you read? Ang mundo ay masama. Galatia 1:4. Amen. Dito po sa Galatia, ang talata ay 1 at ang kabanata 1, talatang 4. Na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Amen. Malapakan natin, malapay noon. Amen. Who gave Himself for our sins that He might deliver us from this present evil world. Ayan, na siyang nabigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Bakit masamang sanlibutan? Bakit masama? Dahil nagkasala sila Eva at Adan, nakapasok ang diablo sa mundo. He became the God of this world. Nung pumasok ang kasalanan, naksuway sila Eva at Adan, the authority of the world was given to Satan. Kaya pag siya naghari, walang masama, wala sa magandang gagawin. Puro kasamaan. Luke chapter 4 verse 6. Ang diablo ang binigyan ng kapamalaan sa mundo nung sina Adan at si Eva ay nahulog sa kasalanan. Lucas 4:6. Lucas 4:6. At sinabi sa kanya ng diablo, siya ibibigay ko lahat ng kapamahalang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ko ibig. Ayan ha. At sinabi sa kanya ng diablo, sa iyo ibibigay ko ang lahat ng kapamahalang ito at ang kaluwalhatian nila. Tinutukso lang ang malapino ng diablo, tinutukso doon sa bundok. Diba? The temptation of Lord Jesus Christ.
Sabi ng diablo, nakita mo ba yung kayamanan sa mundo? You see the glory of the cities of this world? Pag sinabi sa Biblia, glory, ibig sabihin niyan, kayamanan. Lahat ng kayamanan sa mundo, ibibigay ko sa iyo. Sapagkat ito'y naibigay na sa akin. Kung basahin mo lahat ng malang sulatan, minamahal, bakit na ang authority ng mundo binigay kay Satanas? Dahil sa pagsuway na Eva at Adan, siya ang naging Diyos ng salibutan. Kaya ang mundo napakasama. Ay sabi, sapagkat ito'y nabigay na sa akin at ibibigay ko kung kanino ibig ko. Ibibigay ng diablo ang kayamanan. Kanino? Sa mga susunod sa kanya. Diba? Ay, mga elite people, they are Satanists. Sumasamba sila sa araw. Sa mga Diyos-Diyosan. Meron sila mga ritual, Satanism. Mga bata, inandog nila. Hindi na tinatago, hayagan lahat. Nandiyan lahat ang ginagawa nila. Kaya sila binigyan ng kayamanan ng diablo. Dahil sumamba sila sa diablo. Sabi sa Satanas, ibibigay ko kung kanino ibig ko. Yun lamang. Ibig sa Diyos, ibibigay niya sa mga susunod sa kanya. At hindi man na pa yung inalok niya eh. Sumamba ka lang sa akin. Bigay ko lahat ang kabalang ito at ang kalulatian ng sanlibutan. Sumamba ka lang sa akin. Pero sabi ng malapirang bilang tao, nasusulat, isa lang ang sasambahin mo, ang Panginoong Diyos. It is written, you only serve the Lord your God. Anak ng Diyos, it is a warning to every one of us. Isa lang ang susundin mo. Hallelujah. Kahit na hindi ka na, wala ka na pupuntahan, hindi ka na makabili, isa lang ang sasambahin mo. Isa lang ang susundin mo. Sa Biblia, who you worship is who you follow. At sino sinasamba mo, yan ang sinusunod mo. At sino sinusunod mo, yan ang sinasamba mo. Kung ang Diyos sinusunod mo, siya lang ang sasambahin mo. Sa Kanya ka lang susunod. Amen? At hindi ka kailanman pagugutuman, pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! So the world became evil because the authority of this world is given to the devil. Binigay sa diablo ang kapamalaan. At siya nagkokontrol dito. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mo ibigin ito. 1 Juan 2:15 hanggang 17. Huwag mo ibigin ang sanlibutan. Bakit? The world is under authority of Satan. Pag inibig mo ang mundo na ito, you are worshiping the devil. Yan ang diretsuhan salita. Pag inibig mo ito, ibig sabihin, ang minamahal mo, yung may control ng mundo na ito. At malinaw ang binasa natin, ang may control ng mundo na ito is no other than the devil. Kaya read. 1 Juan 2:15 hanggang 17, mga singers natin, kindly prepare. 1 Juan 2:15, 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyon, tatapat ng gumagawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailanman. Malapakan natin, mahal na Panginoon. Amen. Are that words pleasing to our ears? Nakakalugod ba yan, mga salita na yan sa ating mga pandinig? Lahat na nakasulat dyan ay katotohanan. Amen? Huwag niyo ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na sa sanglibutan. Ayan, napakalinaw yung mahal. Kasi nga, ang sanglibutan ay nasa otoridad ng diablo, masama. Pag inibig mo yan, you're honoring the enemy of God. Huwag niyo ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na sa sanglibutan. Kung ang sino man umiibig sa sanglibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Kayo nanonood sa mga bahay, huwag kayo magalit sa akin. Word of God ang magsasabi dyan. Pag ang umiibig ka sa sanlibutan,
wala sa iyo ang pag-ibig ng Ama. Malapakan natin, malapay na. Ibig bang sabihin, hindi mo na kailangan mabuhay dito ng maayos? Hindi yan man ibig sabihin. Ibig sabihin naman malapay noon, kung mayroon ka, that is very good. If you have the things of this world, that is good. Pero ang warning niya, do not love them. Huwag mo siyang mahalin. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong isip, buong kaluluwa. Do not love the things that money can buy. Diba? Kadalasan sa atin, yan ang instinct natin. We love the things that money can buy. Mahal natin mga bagay na kaya bilhin ng salapi. Pero sa Biblia, do not love the things that money can buy. Love the things that money cannot buy. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Lahat ng tao ganyan. Mahal nila ang mga bagay na kaya bilhin ng salapi sa mundo. Pero sa Biblia, mahalin mo ang bagay na hindi kaya bilhin ng salapi. Ano yun? Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Your salvation cannot be bought with a huge amount of money. Ang kaligtasan hindi kaya bilhin ng kaligtasan mo. Tinagasan niya ng dugo ng tagapagligtas. The blood cannot be bought with any amount of money. Pero libre yan sa mga nagpakumbaba at magsisisi at nanood sa Ebanghelyo. If you believe the gospel, your name will be written in the book of life in heaven. Pero anak ng Diyos, nandito ka na, tagalangit ka na. But the warning is, do not love the things of this world. Do not love the things that money can buy. Love the things that money cannot buy. Yung banal spirito, yung kapayapaan mo, hindi kaya bilhin ng salapi yan. Kilala niyo si Elvis Presley, di ba? Nabasa ko yung story ni Elvis Presley. Magaling na singer. Si Elvis Presley ay magaling na singiran sa church. Singiran sa iglesia. Sa Amerika. Christian yan. Italented siya sa pag-awit. Natukso sa ngayon. Binayaran siya ng malaking pera. Milyon-milyon. Para umawit sa sanlibutan. Natukso siya. Yumaman siya. He became famous singer. And he became billionaire. Because of his talent to sing. Pero kaya inawit, hindi na gospel song. Dati gospel song. Ha? Yan ang istorya, nabasa ko eh. Sa libutan na sa pakayaman na, isang araw, bumalik siya sa pastorya. Pastor, magbabayad ako malaking halaga ng pera, kahit ilang $1 million, I will pay. Ibalik lang sa akin ang Holy Spirit dahil wala na akong kapayapaan, wala akong kagalakan. Sabi ng pastor, kapatid, hindi mo mabibili. Kahit ilang milyon sa lapi ang Banal Espiritu. Kung gusto mo bumalik ka sa paglilingkod, magsisi ka, iwanan mo ang kasalanan. Diba? Yan ang story, nabasa ka. Love the things that money cannot buy. Ang Banal Espiritu, ang kaligtasan natin, yung kapayapaan mo, yung kasigurudahan mo sa kaligtasan at buhay walang hanggan, hindi kaya bilhin yan. Pero it doesn't mean na masama yung salapi. Kung mayroon ka pagpapala, marami sa ating pinagpala. Maganda yan! Palapakan natin, malapay na. Hallelujah! Praise the Lord! Eh, ang prayer naman na pastor, kahit kami, ang prayer namin, mga malapay na, pagpalain mo lahat aming kapatiran. Pero, provided, kapag pinagpala ka, do not love it. Love God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love not the world, neither the things that are in the world. 6:10, sabi niya. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masasamang pita. Kontrolado nga ng diablo ang mundo, kaya nandito lang masamang pita ng laman, at ang mga masamang pita ng mga mata, at ang mga kapalaluan sa buhay. The devil is thrown down from heaven because of his pride. Diba? Bakit ang diablo tinapon sa mundo? Dahil sa kaniyang kayabangan, pagkapalaluan. Kaya ayaw ng Diyos ng kapalaluan, magmamataas, ayaw niya. Yan ang nasa mundo because the world is under the authority of the enemy.
And dito lahat ng kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang masamang pita ng mata, masamang pita ng laman, ang kapalaluan ay wala sa Ama. Sa sanlibutan lamang yan. 17. Kaya nga mga tao nagsumikap eh. Ang daming gumagawa ng kasamaan. Ang daming rebelde nga sa Pilipinas eh. Di ba? Ang daming corruption. Hindi ako may sabi yan sa mga balita. Because of the love of money. Iba papatay ng tao. Walang pakialam kung mapahamak iba. Just to acquire the amount, ayun sa mga money. Pero pag anak ka ng Diyos, hinamahal. Pag may kailangan ka, sa Diyos ka, magsumamo. Manampalataya ka. Lumayo ka sa masama. Hallelujah! Di ba yung piso-piso? Basta takalangit. Kisa naman milyon-milyon, pero mapapahamak ka. Hallelujah! Pero ang Diyos buhay, kaya tayo bigyan ng maraming milyon. Basta ikaw ay matuwid, naglilingkod sa ating malapilong. He makes all things beautiful in His time. Ang daming mga milyonaryo dito pinagpala kapatiran. Pero mainit pa rin sila naglilingkod. Ang masama yung pinagpala ka na, nanlamig ka na, gumagawa ka na ng masama, gusto mo ipahamak iba just for money. You want to destroy your brother and sisters because for money. Yan pang masama. Pag nag-rapture, iwan ka. Pero sa mga katulad ninyo, tinuruan natin mga pastor, buong iglesia ng Jesus Crusade, may takot. Pag nagkasala, nagsisisi. Malapahan natin, malapahan natin. Hallelujah! Amen! Tumatalikod. Sometimes the Christians are being tempted. Ang masama, yung naliligayahan ka na sa masama. Pag na-realize mo na lang masamang ginagawa mo, you repent, magsisi ka, inamahal. Iba yung nabuhay sa kasalanan, iba yung nahulog. Nahulog ka lang, walang problema, bumalik ka. Yung nabubuhay ka sa kasalanan, yan ang masama. Ngayon na, it is now high time for you to wake up, to repent. Because Jesus Christ is coming very, very soon. Now is accepted time. Now is the day of salvation. Not tomorrow. It's got to be now. Hindi bukas. Ngayon na. Hallelujah. Praise the Lord. Tomorrow might be too late. It's got to be now. Hallelujah. Ngayon na. Hindi mo nakikita na yan sa mundo ngayon? Hindi mo nakikita? Hindi bukas. Ngayon ka na. Magpakabanal. Ngayon na. Hallelujah. Praise the Lord. Maglingkod tayo. Kung tayo nagkakamali, magsisi tayo. Napakabait ba na Panginoon? Kung tayo nawala sa presensya, come back. Magsisi ka. Patawarin mo ako. Ayaw ko na ng buhay na makasalanan. And the Lord will come back to you. As we sing this song, cost me nating Tagalog na mahal. Abang tayo maawit. Hallelujah. Mga baguhan, kindly, please come forward. Ating ang kapatiran. Our dearest Jesus loves you so much. Huwag ka mabuhay sa kasalanan. The rapture will take place anytime now. During the time of Noah, many don't believe. But the flood comes. Bigla lang. Ganun din sa panahon natin, bigla lang. Bigla lang magkaroon problema ng mundo. Bigla lang yan. Pero mananiwala, pinagpala ka, nandun ka, kasama ka sa arko ng kaligtasan. Habang tayo mawet, hallelujah. Kayang lumapit sa Diyos na matuwid at magalay ng walang saysay at umasa siya'y maluluhod pagkat ang nais niya ang buhay ko'y kanya. Taos pusong ialay upang ako'y gamitin niya. Ihandog sa'yo
nagtatanging alayan ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay nagilaan ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang maglingkod sa'yo, Hallelujah, hallelujah. Magsisisi tayo na mahal. Madatiyang kapatiran. Magsisi po tayo na mahal. ang buhay ko ay hawak mo. Layon natin na masama. Kasalanan layon natin na mahal. Ngayon na, hindi bukas. Ano ba ang nais mo? Ito'y susundin ko. Kahit ano ang hiling mo, mga iba, handa ako. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang nagtatanging alayan. Jesus, hallelujah! At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay nagilaan ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Di kayang lumapit sa Diyos sa pagtuwid at mag-alay ng malasaysay at umasa siya'y pagkat ang nais niya ang buhay ko'y kanya. Tapos pusong ialay upang ako'y gamitin niya. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang nagtatanging alayan ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, Hallelujah! Jesus! Hallelujah! ihandog sa'yo, Magsisino tayo na mahal. Hallelujah! sa akin. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang nagtatanging alayan ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, Jesus! Hallelujah! Jesus! Hallelujah! Pastor! Hallelujah! Pastor! Hallelujah! Pastor! ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang nagtatanging alayan ang buhay ko. At kung ito'y gamitin mo, sa'yo ay nagilaan ko. Ihandog sa'yo, O Diyos, ang lahat sa akin. Ang maglingkod sa'yo, ang buhay ko ay hawak mo. O Diyos, ito'y galing sa'yo. Ano ba ang nais mo? Ito'y susundin ko. Kahit ano Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.
Yes, Lord, yes, Lord. Touch our brothers and sisters in spirit. Lord, touch them, Lord. Touch them, Lord, touch them, Lord. To the Holy Spirit. In the name of Jesus. In the name of God. In the name of Jesus. Natin pinakamataas na pagsamba, malakas na malakpak sa Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Pag sumigaw ka na malakas, hallelujah, praise the Lord! Maramdaman mo ang Palong Espiritu ng ating malapino. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Bago tayo manalangin sa iyong pangailangan, mga baguhan ngayon nakadalo, ang iba sa inyo may mga sakit kayo, ang Diyos magpapagaling. Basta mananampalataya ka, kaya ka pagalingin natin mga Pinoon. Pero una sa lahat, ang gagawin ninyo, ating mga baguhan ay iniibig natin mga Pinoon para maligtas ka sa karamdaman, maligtas ka sa apoy ng impyerno, magmamana ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Isa lang gagawin mo, maniwala ka sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon Jesus. Ebanghelyo. Pag sinabi Ebanghelyo, mabuting balita na ang Diyos na hindi nakikita, nagkatawang tao ang ating mahal na Panginoon Jesus. Namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay maguli. Ang kanyang dugo, yan ang naghugas sa inyong kasalanan. Yan po ang gospel. Maniwala ka dyan na siya'y namatay, nalibing at nabuhay muli para sa iyo. Katapos maniwala, kailangan ng pagsisisi. Ang pagsisisi ay ayaw mo na ng buhay na masama. Gusto mo na ng tumalikod sa buhay na makasalanan. Ayaw ko na, malapit noon, ng buhay na makasalanan. Pansamantalang kaaliwan sa laman, ngunit ang kabayaran, kaparusahan. Di bali na, masaktan ka ang iyong laman. Basta, nasunod mo lamang ang kalooban ng ating manapa. Ang pagsisisi po ay paghiwalay sa kasalanan. Ikatatlo, tanggapin mo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. Ito po ang apat na susi ng kaligtasan. Panampalataya sa Ebanghelyo, pagsisisi, pagtanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus. May tubig tayo dyan. Yung tubig na yan, nagiging dugo yan. Simbolo ng dugo ng ating mahal na Panginoon Jesus. 2,000 taon nakalipas na tumagas sa krus ng Kalbaryo. Pag nilubog ka dyan, pag-ahon mo, malinis ka yan. Malinis ka na. Pinagaling lang yung karamdaman sa espiritu at sa laman. Dalawang kasing karamdaman ng tao. Espiritual ang karamdaman, makasalanan. Physical ang karamdaman, may sakit ka. Pinakamahalaga, gumaling ang iyong espiritu. Napatawad ka. Yan ang pinakamahalaga. Physical, marami rin gumagaling. Pero hindi ka gumaling, walang problema. Dahil ang mahalaga, yung kaluluwa mo, malinis sa harapan ng ating malapit. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Marami nakarating dito. May mga ketong, may mga psoriasis. Paglubog, pag-ahon, biglang gumaling. Ang sakit nawala. Nalinis. Ika-apat, pagtanggap ng Banal na Espiritu. Minamahal, taas mong kamay. Ngayon na nakadalo, sundin yung isang panalangin galing sa mga puso po ninyo. Sinserong pakipag-ugnay sa mahal na Panginoon Jesus na nakatingin sa atin sa hapong ito. Dakilang Diyos makapahiya sa lahat. Mahal na Panginoon Jesus, ako po'y naniniwala sa iyong Ebanghelyo na ikaw ang Diyos sa langit, hindi nakikita, ngunit ikaw ay nagkatawang tao.
namatay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at nabuhay maguli para sa akin, para ako iligtas. Yung banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, naglinis sa aking kasalanan. Mahal na Jesus, patawarin niyo po ako. Lahat ng kasalanan na gawa ko, mula na ako'y mamulat sa mundong ito. Linisin niyo po aking puso na marumi sa kasalanan sa pamamagitan niyo banal na dugo na umago sa krus ng Kalbaryo, na ikaw ay napako ng dahil sa akin. Mahal na Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap, ito ang aking samot dalangin. Amen, and amen, and amen. Mahal na Panginoon, tumanggap sa inyo sa hapong ito, patawarin ka lang mga kasalanan. Isulat niyo po nga ng mga pangalan sa lahat ng buhay sa ulang dalangin namin lang ginagalang mga pastor. Gawin niyo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa katotohanan, nagapagmana ng buhay na walang hanggan. Save them, Lord, and their family, in Jesus' name. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Lahat na may sakit, ilagay yung kamay sa ulo, minamahal. Mga baguhan na datihan, lahat na may sakit. Ang ating mahal na Panginoon, makapangyarihan, basta may palampalataya ka, kaya ka pagalingin. Ngayon mismo, hallelujah. Wala naman kayo sakit, itaas mo dalawang kamay, may problema kayo, lulutasin yan ngayon ng ating mahal na Panginoon Jesus. Unang dalangin, ating ginagalang mahal na pastor. Dakilang nga sa langit sa matamis sa pala namin, pinakamahal na Panginoon Jesus, unang dalangin namin ginagalang mahal na pastor. Lahat mo may sakit sa hapong ito, ikaw po magpagaling. Cancer, leukemia, diabetes, lagnat, trangkaso, tuberculosis, hallelujah, asthma, drug addiction, bisyo, masamang ugali, hallelujah, kasalanan, palayain mo sila. Mga kahirapan, mga problema, family, financial problems, solve them, Lord, in Jesus' name. Problem be solved, sickness be healed. Right now, in the name of Jesus. Hallelujah! In the name of Jesus. Aking sinasaway, lahat ng kahaway. Demonyo makaramdaman, kahirapan, lumayas kayo and then, palak ng Diyos, in Jesus' name, hallelujah, be healed, problem be solved, right now, in the name of Jesus, be healed, in Jesus' name, sickness be healed, problem be solved, right now, in the name of Jesus, magaling ka na, sa pangalan ni Jesus, you're healed, right now, in the name of Jesus, your problem is solved, right now, in the name of Jesus, hallelujah, pinagpala ka na, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat ng palataya na pinagpala, pinagaling, pinagpala at pinagaling, nalutas ang problema. Lahat ng palataya, itas ang kamay. Sumigaw tayo ng malakas 3 beses, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. God bless you, minamahal. Makabalik muna kayo sa mga upuan. Yung mga baguhan, huwag po kayo alis, hindi kayo nabautismuhan. Mabautismo pa kayo para pag-ahon nyo mamaya. 100% yan. May sakit kayo ngayon, pag-bautismo nyo ngayon, pag-ahon nyo, magaling na kayo. 100% mangyayari po yan. Ngayon, lahat na naniwala. Purihin natin mga Pinoon at bago tayo sa dumako sa ating mga announcement, meron po tayong special offering, minamahal. Kanina nagbigay na po kayo tayo sa offering. Ngayon po, special offering para po sa pangailangan natin sa ating mga sa ating barangay crusade na darating bago mag-church anniversary. Then, sa ating church anniversary, tentatively on first week of April. Yan, lang po natin yan. Hindi pa natin na-announce kasi inayos pa natin yung permit at saka yung venue. Minamahal, inayos pa natin. Then, we will be having barangay crusades all over Baliwag, Bulacan and the nearby cities and towns. Mayroon tayong mga barangay crusade gaganapin na mahal. So, nang dahil mga pastor. At mayroon na po nagbigay, mayroon po nag-donate na kapatiran natin. Sabi na, sige, anytime pwede nyo kunin. Medyo, di na sinabi yung halaga. Pero sabi niya, medyo malaki-laki. Nag-donate na po. Na mahal. Tumawag kanina. Malapakan natin, Amen. Lahat ng binibigay ninyo dito, inamahal, wala po napupunta sa bulsa ng sinuman. Malapakan natin, Amen. Lahat ng binibigay ninyo, na ginagamit sa lahat, sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Ay huwag kayo maniwala sa mga ugong-ugong, mga balbalita na ganito. Do not believe them. Ginagamit sila ng kaaway para sirain ang panampalataya ninyo. Lahat ng binibigay ninyo, nakalista, transparent lahat, wala nakatago. Hallelujah! Praise the Lord!
Kaya ang binibigyan ninyo, binabalik sa inyo. At lahat ng binibigyan ninyo, hindi nasasayang. Hindi napupunta sa bulsa ng sino man. Napupunta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang katotohanan. Yan po ang totoo. Yan ang totoo. Pag may nagsasabi na maliban doon, that is a lie. Hindi totoo yan. Ito ang totoo sinasabi ko. Lahat ng binibigyan ninyo, napupunta lahat sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Meron tayong special offering para sa ating, dagdagan natin yung dinonate nating kapatiran. Dagdagan pa natin, beloved Brother Romy Villar. Inamahan, meron mo tayong offering cloth dyan. Kindly give your special offering para sa pagliligtas pa na marami mga kaluluwa sa unang dalangin natin, mahal na Pastor. God bless you po, beloved Opie. Hallelujah. Freddy Asis. Kaya po yung manalangin sa special offering. Opo, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amang banal, basbasan mo po ang aming special offering, malapay noon, sa unang panalangin ng iyong nilangisan, aming beloved Honorable Pastor Will Distad Almeida. Hallelujah. At sa magbibigay malapay noon, ibalik mo sa kanilang makalibong beses malapay noon. Ito ang aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. God bless you so much. Tuloy-tuloy po ating panambahan sa lako ito ng Baliwag, Bulacan tuwing Linggo, Biyernes at saka Miyerkules. Tuloy-tuloy po ating panambahan sa lako ng San Ildefonso, Bulacan tuwing Linggo, Miyerkules at saka Biyernes. Kasabay po natin ngayon. Araw-araw po tayo may mga Bible study na mahal at habang nililigtas natin ng iba, nililigtas natin sarili. Kaya lagi tayong dumalo, minamahal, lagi tayong manalangin para po tayo handa ano man mangyari sa mundo. Biglaan lang mangyayari sa mundo. Kaya lagi tayong mainit na maliligo sa malapitan. God bless you so much. Tayo dumako na sa ating pansamantalang paghihiwalay. Purihin natin malapitan. Tumayo na po tayo. Yung mga baguhan, minamahal, magpabautismo po kayo bago kayo lumisan sa lugar na ito. Beloved Brother Mancio Amper, tumayo na po tayo sa ating closing prayer. God bless you po, beloved ordained preacher. Manalangin mga Opo, dakila namin mapagpalang Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamahal na Panginoon Jesus, sa dalangin ng mga beloved pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, Malapinoon, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Malapinoon, sa tagumpay, sa panambahan, sa araw na ito, Malapinoon, hallelujah.
At maraming salamat din po, mahal na Pinoon, sa mga kaluluwang tumanggap sa araw na ito, mahal na Pinoon. Maraming salamat din po, mahal na Pinoon, siyang matamis at banal na presensya na pinadama mo sa bawat isa sa amin, mahal na Pinoon. At maraming salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi sa aming panambahan, mahal na Pinoon. Magula sa umpisa sa pag-MC, sa pag-awitan ng mga joyful song, solemn song, sa pag-awitan ng mga beloved choir, and children's choir, adults choir, youth choir, pennies choir, generation choir, hallelujah. At sa pagpahayag ng mga pinagpalang buhay ng mga patotoo, sa pagbibigay ng isang susi sa pagpapala, higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagpakinig sa banal na salita, ang bilang pagkain ng aming mga kaluluwa, hallelujah, na dinala sa aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. At kung paano mo kami, mahal na Panginoon, dinako dito sa lugar na ito na mapayapa, mahal na Panginoon, ganun din sa aming pag-uwi. Pag-iingatan mo ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, para tingin mo sa kanilang tahanan ng buong motigtas, mahal na Panginoon, na tagli-tagla yung tamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. Ito ang samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless you, minamahal. We love you so much. There is Jesus loves you more.